Mayroon isang nayon na matayog na nakatayo sa bulubundukin ng Cordillera. Ito, ang munting nayon ng Buskalan, o mas kilala din natin ngayon sa tawag na Tatlo Village. Ang Buskalan ay sakop ng munisipalidad ng Tinglayan na nasa teritoryo ng Kalinga Province. Ang mga lokal dito ay binubuo ng tribo ng Butbut. Ang Butbut ay mga katutubo na kilala bilang sa mga magigiting na mandirigma. Munti man ang nayon na ito ay mayroon naman itong napakalaking kasaysayan, kultura at kagandahan na may pagmamalaki. Isa na dito ang tradisyonal na pagtatatu o mas kilala sa tawag nilang batok. Ang kasaysayan ng tattoo sa tribo ng Butbut ay malalim nang nakatatak sa kanilang pagkakakilanlan. Ito ay sumisimbolo sa katapangan, kabayanihan at kagandahan. Sa paglipas ng panahon ay mas nakilala ito dahil kay Apo Wang-Od, iisa at natitirang pinakamatandang mambabatok. Tara at samahan nyo kami ni Commander sa isang panibagong moto adventure. Tara, let's! Hindi biro ang biyahe patungo sa Buskalan. Kailangan namin bumiyahe ng 12 oras mula sa Zambales. Sa mga nagnanais na magpunta dito ay kailangan may advance kayo na contact na tao para sa homestay na inyong tutuluyan. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang dumating kami sa Buskalan Village. Dito ay sinalubong kami ni Tatay Tayab. Anak niya si Ate Judy, yung contact namin sa homestay na aming tutuluyan. Siya na din pala ang magsisilbi naming tour guide sa lugar. Mula sa parking area ay tatawid pa kami sa kabilang bundok. Trekking kasi ang paraan sa pagpunta sa Buskalan Village. Kailangan namin tumawid sa hanging bridge at umakyat sa halos walang katapusan na hagdan. Ayon kay Tatay Tayab ay mas madali na ang pagpunta ngayon dahil sa hanging bridge at sa simentadong hagdan. Pero sa katunayan ay mas napagod pa ako sa pagpanhik kaysa sa 12 oras na biyahe sa motor. Pagdating sa mismong village ay sasalubungin ka ng isang makulay na wall art na nakasaad dito ang Welcome to Buskalan. Grabe. Ibang trekking dito. It's already 3 AM at ito, dito na kami sa pinaka-village at pupuntahan na namin yung homestay na nakuha namin. Marami nakapagod. Dito na. Buskalan, Kalinga. Ganda ng mga ano nila, wall art. Ayan siya. Ayan o. Magkakatabi lamang ang mga bahay dito pero maaliwala sa paningin kasi malinis ang paligid. Mga ilang sandali pa ay dumating na kami sa homestay nila Tatay Tayab. Agad naman niya kami pinatuloy sa isang napakagandang kwarto na gawa sa kahoy. Ito daw ay pagmamay-ari ng kanyang pamangkin. Pero mas napagod kami sa pag-akyat dito. Grabe. 1 oras yata kami umakyat. Wala ba? Pero mas napagod. Sa totoo lang mas napagod talaga kami sa pag-akyat kumpara sa biyahe namin. Talagang hinabol namin yung hininga namin. Pero maganda tong na ibigay nila na kwarto sa amin. Meron pang balkonahe dito. Bukas na natin makikita yan. So pagod na rin kami. Ay si tatay mag-1 oras siya naghintay doon sa baba. Nangapa kasi kami sa daan. Grabe. Ang daming sirang daan. Yung iba may nakaharang pa ng mga landslide. Tapos first time kong pinakamalayo ko kasing napuntan is Sagada na namaneho is yung Bontok tsaka Sadanga going dito sa Buskalan. First time kong marating kaya kinapa ko yung daan. Ito yung kwarto namin. Ang ganda. Gandang kao. Traditional pa rin yung mga bahay nila dito. Bukas mas makikita natin. So 7:30 daw nag-i-start na sila na magtattoo. So yung isang anak niya ni tatay nagtatattoo din daw. Bukas makikilala natin sila dito.
Magkakape lang muna ako sa tutulog na kami. Good morning sa inyo lahat mga idol. Pagsapit ng liwanag ay sinalubong kami ng napakalamig na klima. Tahimik pa din ang paligid. Tanging maririnig mo lamang ay yung mga batang naglalaro sa labas ng homestay. Today is sa bayan ng Buscalan sa Tattoo Village. At sisilipin natin itong labas. Ito na kuha natin ng na homestay. Ganda ng view. Ayan. Meron daan doon, no? Part na yun. Yun may daan. Pero trail siya. Hindi siya simentado. Ang sarap puntahan yan, ah. Nakita na naman tayo ng hindi simentadong daan. Dito yung pinaka-village. Dito yung pinaka-tattoo village nila. At mamaya, mag-iikot tayo kasama si Commander. No? Napakaganda nitong homestay na napuntahan natin. Yan, no? Diba? Kahoy siya. Hindi ko lang alam kung anong klase ng kahoy. Pero, nakaka-relax yung tsura ng homestay. Mga ilang sandali pa ay bumaba na kami sa homestay upang magpatattoo. Sila, sina Ate Judy at Ate Prima, isa sa mga apprentice ni Apo Wangod. Sila ang mga makabagong mambabatok at magpapatuloy sa kasaysayan na nasimulan sa Buscalan. Hindi na daw kasi nagtatato si Apo katulad ng mga design. Tanging signature tattoo na lamang ang kanyang ginagawa. Kaya minabuti na lang namin na sa kanila magpatato. Dati ay pagsasaka ang halos na kanilang ikinabubuhay. Hindi naman daw ito nawala sa kanila dahil ito ay parte pa din ng kanilang tradisyon at kultura. At patuloy pa din nilang ginagawa at naging parte na ng turismo ang kanilang mga naggagandahang rice terraces. Balik tayo sa tradisyonal na tattoo na ginagawa sa amin nila Ate Judy at Ate Prima. Sa paraan na ito ay gumagamit sila ng tinik mula sa puno ng suha o dalandan bilang karayom, isang kahoy na pamukpok at uling na hinaluan ng tubig bilang tinta. Ang proseso ay dahan-dahang itinatapik sa balat kung saan nakalapat ang disenyo. Matapos kaming matatuan ay inilibot kami ni Tatay Tayab sa village. Dito ay nasilayan namin ang kanilang rice field. Ayon kay Tatay Tayab, ang kanilang pananim na palay ay pansariling konsumo na lamang, kung kaya libre ang kanilang brown rice sa kanilang homestay. Mapapansin din ang masiglang turismo sa lugar. May mga souvenir shop at mga kainan. Matapos mag-ikot ay pumila na kami sa tattoo area ni Apo Wangod. Dito ay kahit alas 2 na ng hapon ay sobrang dami pa rin ang nakapila upang magpa-signature tattoo. Ang ilan dito ay magpapakuha naman ng litrato. Maaga kami dumating. Ang turismo sa Buscalan ay hindi nagsimula bilang isang planadong proyekto. Bigla na lamang itong umusbong dahil sa pagkakadiskubre kay Apo Wangod Ogay o mas kilala bilang Maria Ogay. Dati ang Buscalan ay isang tahimik at dibdib na komunidad na bihirang marating ng mga dayuhan. Nagsimulang makilala ang tradisyonal na pagtatato o batok na mabisita ito ng anthropologist at dokumentarista na si Lars Krutak. At ito ang kanyang naitampok sa Discovery Channel na may pamagat na Tattoo Hunter noong taong 2009. Ang palabas na ito ang nagpakilala kay Apo Wangod sa buong mundo bilang ang huling mambabatok. Naalala ko ay naitanong ko kay Tatay Tayab kung kailan nagsimula ang pagsigla ng turismo sa Buscalan. Ayon sa kanya, bandang taong 2010 ito ay nagsimula. Dahil sa social media at mga travel vlog ay mabilis na kumalat ang mga litrato ng mga turistang nagpupunta kay Apo Wangod. Taong 2014 hanggang 2015 ay naitala ang biglang pagdagsa ng mga turista. Ayon sa Municipal Tourism Office ng Tinglayan, noong 2015 ay umabot sa mahigit na 18,000 ang bumisita sa Buscalan sa loob lamang ng isang taon. Hindi naman kami nabigo na magpatato kay Apo Wangod. Matapos namin matatuhan ay bumalik na kami sa homestay para makapagpahinga at kape. Sakto, ulan ngayon, no? Sarap magkape. Bagay na bagay sa panahon na maulan. Diba? Oo. Masarap. Tamis. Okay. Dito sa homestay nila Ate Judy, only coffee dito. Tsaka brown rice.
Kaya, bibili ka na lang ng ulam. Alam na lang pala ngayon, bulan. Bagay na bagay yung kape natin sa malamig na panahon dito sa Buskalan. Sarap titigan ng mga doon, kahit walang talim yung mga rice terraces nila. Yung tataniman nila. Isa natin ilaw. Ito yung homestay. Mamaya dan tayo dun sa souvenir answer. Oo. Hindi ba? So, bali, tapos na kaming tinatuan ng signature tattoo ni Apo. Ano? Yung Sinai, san? Ayan mumula dugo. So, haba ng pila, daming nakapila doon para magpa-signature tattoo tsaka picture. So, kasi ang hirap, dyan, maliligaw din kayo sa village nila pag pumunta kayo dito. Doon pa lang sa entrance, sa baba, doon sa pinagparkingan namin, ang layo, paakyat dito. Kaya maganda, meron na kayong contact pa lang bago nyo planuhin na pumunta rito. Pagsapit ng gabi ay kumain kami sa homestay nila Ate Judy. Dito ay ipinatikim nila sa amin ang mga lutong gulay na bago lamang sa amin. Ito ay gulay na inalaga lamang at sinabawan sa asin. Ito daw ang sekreto ng matatanda noon sa kanila kung bakit mahahaba ang buhay ng mga ito. Tawag dito, te, sa luto na to. Nakang. Nakang na sa ito. Hindi ko alam ang tagal ito. Klase ng kitchen. Opo. Apapun sabi namin. Ito yung ano nung pulit kami. Lang yung sinabaw. Matapos kumain ay nagdesisyon na kami na magpaalam at bumiyahe patungo sa Bontoc Mountain Province. Ang next destination kasi namin ay ang probinsya ng Ifugao. Pasado alas 8 na ng gabi nang ihatid kami ni Tatay Tayab sa parking area. Grabe ang asikaso sa amin ng pamilya na ito. Kaya ilalagay ko ang Facebook account ni Ate Judy dito sa screen para kung nais nyo magpunta dito ay hindi na kayo mahihirapan pa. Nang matigil ang headhunting ay muntik nang mamatay ang tradisyon dahil sa wala ng mga bagong mandirigma. Gayunpaman ay napanatili ni Apo Wangod ang sining na ito. Sa halip na para sa gera, ang tattoo ngayon ay simbolo ng cultural preservation. Ang mga disenyo na dati ay para sa mandirigma lamang ay maaari nang makuha ng mga turista bilang pagkilala sa sining ng Kalinga. Habang pababa tayo mula sa Buskalan Village ay baon natin hindi lamang ang tinta sa ating balat, kundi ang mga kwento ng katapangan at tradisyon. Ang Buskalan ay hindi lamang isang destinasyon, ito ay isang paalala na sa gitna ng mabilis na mundo, may mga lugar na nananatiling tapat sa kanilang pinagmulan. Iniwan natin ang Buskalan, taglay ang markang hindi kailan mabubura, sa balat man o sa alaala. Isang pagpupugay sa huling mambabatok at sabayang nagpapanatili sa alab ng kanilang pagka-Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy sa amin hanggang sa susunod na pag-akyat.